Hindi lang maganda yung yung image siya, pati yung output din syempre, napakaganda. Okay So guys, so siyempre unahin natin yung ating template para sa ating intermediate pad cover. Ayan. So dito, ito ay sample lamang pero pwede ka gumawa ng sarili mong template or design. Okay, so meron tayo ditong anim na ginawa. So sample din naman to pero pwede mo din itong gamitin. Okay, so napaka-importante lang dito kasi talaga yung lines. Ayan. So yung line natin, ungroup mo lang yan. So ayan no, pwede palitan ng kulay or pwede adjust. Okay, so nasa sa inyo yan guys kung ano yung gagawin nyo. So may date and name. So pwede nyo palitan yan. So kayo na ang bahala dyan. So na-edit lahat yan. Kahit anong gusto mong gawin, pwede kasi na-edit yan. Okay? So dito naman, ito yung mga cover natin para sa Beanie. Ayan, so paano bang pronunciation yan? So kayo na ang bahala. Okay, so basta importante dyan talaga ay yung 80 leaves natin. So ibig sabihin, 80 na pages yung gagawin mo para sa ating intermediate pad. Tapos yung size niya ay 200 mm by 250 mm. So ipapakita natin mamaya yan kung paano siya i-print. Okay? Ayan, so dito, so pag gagawa ka ng design mo, ang gagawin mo dyan, so duplicate mo muna yung isang page. Ito, pwede mong tanggalin yan. Ayan o, di ba? So, pwede ka maglagay ng sarili mong design dyan. Tulad niyan, intermediate, or pwede mo ilagay yung name ng printing shop mo or logo. Pwede yan, guys. So, bahala ka na dyan kung anong klaseng gagawin mo dyan. Di ba? So, pinaka-sample lang talaga yung ating template. Kayo pa rin ang bahala dyan. So, pag na-edit nyo na yan, basta ang size niyan guys sa 200 mm by 250 mm. Okay, para sa intermediate pad natin. So, pag na-edit mo na or kagawa ka na ng template, ng design, so ang next mong gagawin dyan ay punta ka sa share, tapos i-download mo. Ngayon, PNG, or depende, or PDF, depende sa'yo kung ano yung mas preferred mong gamitin. Tapos, select mo lang download. Okay, so saan nga ba makakuha yung ating template para sa mga nag-uumpisa pa lang, sa mga printing shop dyan, at sa mga individual na gusto at kailangan ng mga template, pwede kayo bumili dito sa ating website, sa ating Digibili. Ayan, so sa Digibili, makakabili ka ng mga template or design na napakamura lang. So lahat 56 yan. So makikita mo ito guys, lahat 56 bawat isa. Okay, so tulad dito sa ating cover na intermediate pad, so 56 pesos lang yan. Ayan no? So gagawin mo dyan, pag bibili ka, add to bag mo lang. Ayan no? So click mo lang add to bag. So check out. Ayan, so check out mo lang siya. So makikita mo yung ating payment option. So andito yan. So ang gagawin mo dyan, yung 56 na yan, kung meron tayong promo tulad ngayon, meron tayong promo ngayon. So, ang ilalagay mo dyan ay Digibili discount. Kasi yan yung promo natin pero hanggang July 15 lang yan. So, Digibili discount. So, yung 56 natin guys na normal price. So, pag in-apply mo yan, lalabas dyan 28 pesos na lang. Yes, 28 pesos na lang yan guys. Dahil naka 50% off tayo. So, lagi tayo may discount dyan. So, pag kailangan mo ng template or design, punta ka lang sa website natin. Okay? So, gagawin mo dyan sa kontakin yung email. Ilagay mo lang yung email mo, full name, yung country, yung phone number, tapos yung reference number. Ibig sabihin, magbabayad ka muna, tapos ilalagay mo dito yung reference number mo. Okay? Yung transaction reference number. So, pag nakapagbayad ka na, mag-fill up ka, select mo lang yan, continue. Okay? So, i-proceed mo lang yan. So, hintayin mo nila yung files niyan sa email mo. So, automatic yung masisend sa email mo, guys. Okay? So, ganun lang kadali bumili ito sa ating website. Ayan. So, search mo lang or click mo lang yung link dyan sa description, yung website natin na Digibili. Ayan. So, pwede kang bumili ng mga digital product. Next natin gagawin, syempre, ang next mong gagawin pag na-edit mo na at na-download mo na,
ilalagay mo na siya sa ginagamit mong software kung paano ka mag-print. Akin, ang ginagamit ko ay Microsoft Word, MS Word. Ayan. So dito, ang size niyan ay 9.8 by 7.8. So yun yung equivalent niyan by 200 mm by 250 mm. Okay? Kung hindi ako nagkakamali. Pero isize nyo pa rin para sigurado. So ibig sabihin, sa ating intermediate pad na 200 mm by 250 mm or 9.8 inches by 7.8 inches, kasya lang siya sa isang photo paper natin na A4 size. So ito yung guys, oh. 'Di ba? So yan lang yung kasya diyan. Yan. So dito, pag cover ang ating ipiprint, ang gagawin mo diyan, i-print mo siya ng glossy. Okay? Kasi photo paper gamit mo eh. So glossy, tapos yung quality, pwede naman standard lang. Sa akin kasi standard lang tulad nung pinakita natin kanina sa intro. Standard lang yung guys. So buhay naman na yung kulay. Okay? So depende na sa inyo yan kung gusto nyo high. Tapos yung sa line naman, dito sa line natin, same lang din naman siya. Kasya lang din siya sa isang tawag nito, papel, isang papel lang din. So isa-size mo din kasi yan eh. 9.8. So magpiprint ka ng 80 niyan. Kasi 80 libs eh. 9.8 by 7.8. Okay? Ayan. So yan na yung pinaka-size niya. So gagawin mo dyan, ginawa ko kasi, nilagyan ko ng border. Ayun na may border. So makapansin nyo may border, di ba? Yung gilid. Ayan o. So, tanggalin natin yan. Ayan. Okay. So, pwede dito, makakapag-print ka na ng borderless niyan. Kahit hindi borderless yung printer mo, may ipiprint mo siya ng borderless. Okay? So, ibig sabihin, pwede mo siya i-cut dyan sa pinakagilid niyan para mawala yung space niyan. O, magbumukhang ano na yan, borderless, di ba? So, gagawin mo dyan, dito sa ating line, mag-print ka ng 80 piraso kasi 80 libs yan, di ba? Tapos, isang cover para dun sa likod natin. Okay? So, ganun lang gagawin nyo, guys. So, sa presyohan, wala pa akong idea. Iba-iba kasi yung presyo yan. So, ibig sabihin, pag DIY, mas mahal yan, syempre. Dahil talagang pinaghirapan mo yan. So, pag ganito nga lang kasi, pag intermediate pad, mura lang yan kung bibili mo sa market. Kasi ang gawa nila ay factory yung maramihan talaga yun. Pero kung DIY, taas-taasan nyo naman, di ba? Kasi personalized naman yan eh. Tulad nito, sa intermediate pad natin na cover, pwede mo lagyan niya ng photo or picture ng estudyante, di ba? Talagang personalized talaga yon. Tapos lagyan mo na lang ng name. So, ikaw na ang bahala doon kung paano mo siya i-edit dahil Canva template naman siya, na-edit naman siya sa ating Canva. Yo guys, so same process pa rin tayo sa ating tutorial. So para sa ating intermediate pad, ang gamit ko pa rin ay L3210 tapos yung pigment ink natin para pang matagalan, aabot siya ng 1 taon. Okay? So meron kasi dyan dye ink, so di natin sigurado yan kung aabot ba ng 1 taon. Pero kung ang printer mo ay dye ink, pwede naman siguro yan kung wala talagang choice. Okay? So, tapos ang gamit natin dyan ay photo paper para sa back cover ng ating intermediate pad. So, kahit anong photo paper basta kaya ng printer mo. Okay, so mas maganda yung maingat na natin para hindi masira kagad yung printer natin. Ayan. So, ito yung ating piniprint. So, gagawin mo lang dito ay ikakat mo na lang yan para maging size talaga siya ng intermediate pad. Ayan, so 200 mm by 250 mm yung size niyan. Ayan, so kung hindi ako nagkakamali, 9.8 inches by 7.8 inches. So tignan nyo na lang guys para sigurado yung size. Okay? So ang pinaka-importante lang naman dyan yung template talaga natin. So sundan nyo na lang yun, gawa nyo na lang ibang design para makarami kayo o makagawa kayo mga personalized talaga ninyong design para sa ating intermediate pad. So, kompleto na yan. Tapusin nyo lang yung video natin kasi andyan din yung ating intermediate pad lines plus yung cover natin. Diba? Yun, no? Ang ganda talaga. Diba?
Napakaganda talaga nila. At syempre, maganda rin yung output ng ating printer. Ayan, no? Napakaganda ng kulay. Hindi lang maganda yung yung image siya, pati yung output din syempre, napakaganda. So ikakat mo na lang to guys. Ayun, no, yung paikot na yan. So 200 mm by 250 mm. So 80 leaves yung gagawin mo diyan para sa ating intermediate pad. Okay? So napakaganda talaga, di ba? Ayan, no? Right.